Welcome to another episode of Tunay na Buhay at Walang Halong Chismis. Pero syempre minsan, masarap din naman na makapag-chismis ng life. And of course, joining me tonight, ang aking kachika at ang king of chismias is of course ang aking kachika at kagossip late at night bago kami matulog, Mr. Cheese Escudero. Hindi lang bago matulog, bago sa lahat. Bago sa lahat, bagong lahat, welcome to an episode of Adulting/Chismis on Heartworld. So ngayon ang pag-uusapan natin is like indecent offers. Siyempre sa Ay, grabe, ilang beses na. Sa mundo namin, medyo, I grew up knowing this, pero may na-experience pa ako. I think very, very slight experience, pero feeling ko dahil alam nila na hindi naman ako yung type, hindi naman sila tumodo. Kunwari meron akong kaibigan, o ako ang in-offeran kung single ako, how do you think is the best way to deny that offer? What do you mean deny that? No, kasi some people, no, kunwari ako yun. May pinagdadaanan yung pamilya ko or what. Ayoko, hindi ko kaya. Eh kung ayaw mo, sabihin mo ayaw mo. Kung gusto mo, sabihin mo gusto mo. Malay mo, pogi. O, gusto mo. Eh, paano kung hindi? Eh, lalong hindi. Eh, di lalong hindi. It's a matter of saying what you want and don't want. Pero pag nangulit siyang, stalking na yun. Merong krimen, merong batas laban sa stalking. Sa industry ako, medyo common siya. Pero for me, ang thoughts ko naman dyan wala akong judgment kasi sa ganyan Hindi mo kasi alam talaga kung anong pinagdadaanan ng tao na yun. Hindi mo rin alam siguro yung feeling kapag ikaw mismo yung nandun at kailangan mong kumapit sa patalim. Hindi ko alam kung paano magre-react doon. Okay. Ayun na yung statement ko. Hindi pa nangyari sa akin yun. Okay. Dami mga na-involve sa scam, which is so unfortunate. And in Jesus' name, di mangyayari sa akin yun. How can that be avoided? And it's so unfair. Honestly, it's so unfair. Like, kunwari kung ako kinuha ko as an endorser, tapos hindi ko na maalam yung mga what happened sa mga back dealing and stuff like that. Tapos ako pa yung... Ibang usapan yun. Yung mga lumalabas ngayon na yung endorser, ang dinedemanda, mali yun. Hindi tama yun. Dapat lamang naman na hindi sila masama, mademanda. Kung hindi sila partner or bahagi nung scheme, scam, or nung negosyo. What if I just collaborated? That's a separate deal, right? Again, pag hindi ka partner, hindi ka kasosyo, hindi ka bahagi ng negosyo, endorser ka lang, binayaran ka para doon, at hindi shares of stock ng kumpanya ang binayad sa'yo na magiging kasosyo ka na, hindi ka dapat damay. Paano kung tumakbo na yung pinaka-may-ari? Yun ang ginagawa ngayon. Yun ang madalas natin nakikita ngayon na dinedemanda yung endorser dahil hindi kilala yung may-ari, hindi kilala yung mga tunay na may-ari ng kumpanya, ang kilala lang yung nag-endorse. So, syempre, kapit sa padalim din sila, ang hahabulin nila, yung nag-endorse. Mali yun at hindi dapat yun. But there's a basic rule para wag ka ma-scam. Rule ko na sinunod-sunod yun palagi. If it's too good to be true, it's not true. Yeah. Sino man ang mangangako sa'yo ng 5%, 10%, 20% a month, too good to be true, di ba? Malamang po, hindi totoo yun. Huwag kayong sumakay at maniwala. Yes. No. In a more poetic way, mag-plant muna kayo ng seeds at lagyan nyo ng tubig, lagyan nyo ng sun, and eventually, it's harvest time. Quiet hiwalayan or public post. Ako, totoo lang, medyo may ugali ako na when it's done, it's done. No, for me, a basic rule should be, kung ma-social media ka at ginawa mong public yung relasyon mo, asawa mo man o girlfriend o boyfriend, kung naghiwalay kayo, may obligasyon ka, nang sabihin din sa publiko yun. At some point. Pero kung pribado yung buhay mo, hindi mo sinocial media, isinantabi mo yun sa
politika ang buhay mo, sa showbiz na buhay mo, edi pwede mo ring panatilihing pribado yun. But I have a question. Ako kasi, pinpublic kita eh. So, iba talaga yung natin, panino kasi pinpublic kita, so I owe it to set the record straight at the time. Kaya, kumuha pa ako ng lawyer. I gave you a choice. I said, you go, I won't. Right? Yeah. So, ganun. So there are a lot of things that are coming out, like screen capping conversation, blackmailing people with screen caps. Fine, it's out there, ayan, for people to judge, but the technicalities of it all. Is this allowed? Like, is it illegal to do that or what? Violation ng data privacy yan. Pwede kayo demanda. Ang problema lang, pag nagdemanda ka ng violation ng data privacy yan, edi para mo na lang inamin na totoo yung screenshot. So, decision. Timbangin mo. I love this topic because it touches something very sensitive sa akin. Nagamit na sa akin yung dati eh, na parang, I have exported conversations from WhatsApp, chu-chu-chu, I have screenshots, blah, 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 since kinto, ganyan. May mga ganun ako before sa past ko. Parang, that's already a threat technically because it's a crime, right? Yes, grave threats is defined as threatening to commit a crime against you. Parang kunwari, ikaw yung mali. Or what? Tapos nga, ginamit sa'yo yung screenshots, pero ikaw naman yung mali. And then parang, yung perception task, bakit ka magdidemanda ng iba kung ikaw naman yung mali? Walang kinalaman kung mali o tama ang ginawa mo, kung mali o tama yung nakalagay sa screenshot. Ang pinaparusahan doon yung paglabag nga ng privacy mo. May isang Supreme Court decision na nagsabi, yung screenshots pwedeng gamitin sa isang criminal case bilang patunay o bilang ebidensya laban o pabor sa isang akusado. Yun lamang yung exemption. Ayon sa korte, pero wala sa batas yun. Question. Voice recording. That's also Same. same. Pag sumulat ka sa akin, sino may-ari nun? Ikaw o ako? Ay, ang galing ng tanong mo ah. Sulat ko eh. Pero binigay ko din sa'yo. Share tayo. At pag sumulat ka, di ba ang may-ari nun, yung sinulatan mo. Okay. You can't post that. Again, you can't post that. I can. Yes. But I can't. Technically, akin na yun. So, Technically, akin na yun. Pero, ba't ko naman ayaw na i-post mo? Binigay mo nga sa akin. So, ano naman problema nun? just to cap off all of this that we're talking about, this is life. And just a reminder ha, life is not perfect. Your clothes can be, but your life isn't perfect. So, I don't believe in cancel culture because if we're gonna start canceling each other, then I can easily point the finger at you too because did you sin? Did you do this? Labas niyo yung mga group chats niyo and let's see if you won't be judged as well. So it's sometimes you have to also kind of balance it and wag tayo masyadong cruel kasi lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo hindi perfecto. Yun lang yung point ko. Nung panahon kasi namin, I was born in 1969. Wala naman social media, so lahat ng kalokohan at katarantaduhang ginawa namin nung bata kami, there's no record of it. Ngayon kasi ang hilig ng mga tao mag-post sa social media ng mga pribado nilang buhay, ng ginagawa nila, pag kumakain sila, pag nakainom sila, pag lasing sila, pag malungkot sila, pag galit sila. Na later on, pagsisisihan nila na bakit ko ba ginawa yun, bakit ko ba sinabi yun. Di ba? Just keep that in mind, na ang social media is a repository. Kung may library noon at encyclopedia, ngayon, social media na yun. Lalabas at lalabas yan. Sa ayaw mo man at sa gusto mo. Yeah. So, be mindful sa mga pinopost mo lang. At the end of the day, dapat ingatan mo din kung sino talaga yung circle mo. And you only show that with the people you trust. So, mag-iingat ka talaga rin kung saan mo ipoposisyon yung sarili mo. Kasi kung sino man yung core mo, yun din ang maglalabas ng mga vulnerable moments mo. No, I was a different person. I buried that girl long time ago. This is the reborn me. I'm a different person. Minsan bumabangon-bangon ulit, i-cremate na natin. I-cremate na natin yan para hindi na talaga bumangon muli.